At ang balita natin ngayon ay ito raw trade ng Titan Ultra at Converge Fiber XRs kung saan si Joshua Monson ay mapupunta dito sa Converge kapalit ni Alex Stockton ay baka hindi tanggapin ng PBA Trade Committee. Mukhang ang report daw na lumalabas ngayon ay dito sa mga PBA insider. Gusto raw ng Trade Committee na magdagdag pa ng asset itong Converge Fiber XRs para maaprubahan yung trade. Ibig sabihin, bukod kay Alex Stockton, kailangan magbigay pa ng isa pang player o draft pick itong Converge. Sa tingin ko parang hindi napatas yan dahil sa totoo lang, mas maganda pa ang nilalaro ngayon ni Alex Stockton dito kay Joshua Monson, or at the very least, parehas lang sila ng laro. Totoo, dating number 1 draft pick itong si Monson, pero si Alex Stockton ang ganda ng mga numero pinakita niya at dapat lang na maging fair yung trade na yan. Straight up, pwede na Stockton at Joshua Monson dapat. Hindi na kinakailangan sa tingin ko na magdagdag pa itong Converge Fiber XRs. So kung iyan ay hihilingin ng PBA Trade Committee, madadagdagan na naman yung mga babatikos dito dahil kung ikukumpara mo naman yung mga trades na ginagawa ng SMC sa Terra Firma kumpara dito sa gagawin ng Converge at Titan Ultra, di hamak na mas patas ito. So isa yan dito sa mga magiging problema kung sakasakali. Ngayon, ang balita kasi ito raw Titan Ultra ang gusto nakapalit kay Joshua Monson na isang center. Pero kung si Alex Stockton naman ang bibigay, sa tingin ko hindi nila yung tatanggihan. Kung ang Titan Ultra at itong Converge Fiber XS ay nagkasundo na dito sa Joshua Monson at Alex Stockton trade, hindi na dapat pang mag-object dito itong PBA. Dahil sa tingin ko naman parehong makikinabang sila dito. Tinatawag to na win-win talaga. At sigurado na makikinabang yung mga nabanggit na teams sa nabanggit na trade kaya dapat ito'y aprubahan na nang wala nang idadagdag. Ayon dito sa mga lumabas na artikulo ngayon, ito raw si J.O. Chu ay tinanggap na yung 3-year contract offer ng Terra Firma Jeep. So beginning next conference maglalaro na ang 6'10 center para dito sa koponan ni Coach Ronald Tubid. Malaking bagay ito dito para sa PBA at kay Coach Tubid. Unang-una magkakaroon ng sentro na itong Terra Firma. Si Kay Marcarino, yung center nila, 6'10 yun, matagal nang hindi nakapaglalaro dahil meron itong ACL injury. At alam natin na itong si J.O. Chu, pero niyang gustong patunayan. Number 1 draft pick siya pero hindi siya nakapaglalaro ngayon. At ang consensus ng mga tao talaga ay itong si Juan Gomez de Leaño, ang number 1 rookie. Dahil nakita naman natin yung mga all-around numbers nito at syempre, yung nakaraang performance niya sa playoff series nila kontra sa Barangay Ginebra. Pero ngayon, itong si J.O. Chu, syempre gusto niyang patunayan at patahimikin yung mga kritiko niya na nagsasabi na hindi siya dapat ang naging number 1 draft pick. Kung titignan natin yung mga numbers ni J.O. Chu doon sa MPBL, hindi masyadong impressive. Kaya magiging malaking pagsubok itong paglalaro niya dito sa PBA. Tignan din natin kung paano ito magagamit ng Terra Firma at tandaan natin na ang rule ngayon sa PBA, yung number 1 draft pick, kapag nabigyan na ng kontrata dito katulad ni J.O. Chu, hindi siya pwedeng i-trade ng Terra Firma for 3 years. So lock na siya dito sa Terra Firma. Siguro ang gagawin na lang ng SMC dyan, titignan nila kung mag-i-improve yung performance ni J.O. Chu. At kung mag-improve yan, after 3 years, tsaka na nila siguro pipitasin yan mula dito sa Jeep. Pero syempre, ang magiging problema dyan, nasa PBA pa kaya ang Terra Firma noon. Dahil sinabi na nung team manager nila na si Bobby Rosales na for sale na itong Terra Firma at naghahanap na lamang ng buyer. Pero kung ikaw si J.O. Chu, hindi mo na kailangan isipin lahat ng bagay na yan. Ang kailangan lamang gawin ay patunayan na deserving siya na maging number 1 draft pick. Ang Rain or Shine Elasto Painters ngayon ay mukhang ready na makipag-trade dito sa San Miguel Beermen dahil nangangailangan sila ng isang sentro. At mukhang ang gusto raw makuha ni Coach Yeng Giao mula dito sa San Miguel ay itong si J.M. Calma. Si J.M. Calma ay isang 6'8 player na pwede talaga pumuno dito sa pagkukulang sa center nitong Rain or Shine. Kahit na kasi nandyan si Luis Villegas, kitang-kita natin na nahirapan sila makipag-match up dito sa Meralco Bulls dahil syempre nandiyan si Cliff Hodge, si Raymond Almasan at itong si Brandon Bates. Ngayon, ang San Miguel naman, iginagamit nila itong si J.M. Calma. So sa tingin ko, hindi yan basta-basta ibibigay dito sa Rain or Shine ng walang kapalit. So ang tanong dito, sino kaya ibibigay na center naman ng ROS? Itong magiging problema sa trade na yan. Ang gusto ni Coach Yeng Giao na kunin sa San Miguel ay si J.M. Calma dahil ang gusto niya ay isang center. Ang problema, ang San Miguel naman, hindi yan magbibitiw ng big man unless
center o forward din ang kapalit. So sino kaya ang pwedeng bitawan dyan ni Coach Yeng Giao? Hindi siguro tatanggapin ng San Miguel kung mga guards o wingmen ang i-offer ni Coach Yeng dahil ang dami na niyan sa San Miguel. Si CJ Perez, Jericho Cruz, si Lassiter, si Teng, si Trollano. Kaya hindi siguro tatanggap ng wingman ang San Miguel. Si Chris Miller nga, hindi nila mabigyan ng playing time dahil sa dami ng mga wingmen nila. So, kung sakaling gusto talaga makuha ni Coach Yeng Giao, itong si JM Calma, kinakailangan siguro merong pumasok na isang third team na magbibigay naman ng big man dito sa San Miguel na kapalit. Unless mangyari yan, sa tingin ko medyo mahihirapan si Coach Yeng Giao na makuha itong si JM Calma mula sa San Miguel. Hindi natin sinasabing imposible pero mahihirapan talaga dahil given na ang gusto talaga ng San Miguel, magkaroon sila ng additional big men para si Junmar Fajardo ay hindi naman masyadong napapagod pagdating sa playoffs, kaya magiging matindi yung negosasyon sa bagay na iyan. At ito namang Barangay Ginebra, kinakailangan nila siguro na kumuha ng isa pang center din para tumulong dito sa matchup nila kontra sa San Miguel Beermen sa semis. Itong si Isaac Go hindi na yata makapaglalaro ngayong conference na to. Actually, hindi nga natin alam kung makababalik yan dito sa second conference. Ang tagal na nung injury niya. So kung ikaw ang Ginebra, alam mo naman na mahihirapan si Japet Aguilar kung siya lang ang babantay dito kay Junmar. Fortunately, meron namang mga available players dyan katulad dito si Ladis Lepalam, yung 6'10 center na hindi naman ginagamit ng Meralco Bolts. Pupwedeng yan ang kunin itong Barangay Ginebra. Sayang to si Mario Barasi, hindi nila binigyan ng kontrata. Siguro nung nakita ni Coach Tincon parang hindi bagay do sa sistema nila. Pero dahil nga injured si Isaac Go at itong si Jason David, hindi rin guaranteed na makapaglalaro dito sa serye kontra sa San Miguel. Mas maganda siguro na kumuha nga sila ng isa pang big man na pwedeng magamit dito sa kanilang roster. Sa ngayon kasi, kung ikaw naman itong Barangay Ginebra, kinakailangan siyempre na kahit papano makapag-matchup ka dito sa center position ng SMB. Dahil ang opensa ng San Miguel, alam ng lahat yan, nakasentro dito kay Junmar Fajardo. Kapag nakahanap itong Barangay Ginebra ng isang pwedeng pang matchup dyan, at least magkakaroon sila ng chance. Kung pagbabasihan natin yung usapan online, parang dehado Ginebra dito kasi nga ang laki ng San Miguel. So, bukod dito kay Ladis Lepalam, pwede rin subukan kunin nitong Barangay Ginebra, itong si Cade Flores mula sa Titan Ultra. Pero lately, mukhang nagpapakita ng independence itong Titan Ultra, so hindi magiging madali yung mga trades na gagawin dyan ng Barangay Ginebra. Ito namang si Christian Stan Hardinger, hindi na siguro yung babalik sa Ginebra dahil hindi siya natuwa noong tinrade siya sa Terra Firma. At itong si Greg Slaughter sa tingin ko medyo malabo na rin. So mukhang si Lepalam o kaya itong si Cade Flores ang pwedeng kunin ng Barangay Ginebra ngayon na kahit pa paano yung magiging pangdagdag big man nila. At bago tayo magtapos ay batiin natin yung ating mga taga-subaybay na sila Anthony Alon, si Michael D, si Mondi Guzman, si Katsakino Dukusin, si Ireneo Salangsang, si Edwin Carmona Jr., si Jonel Alagon, si Joshua Giray Espejo at Rosales family, si RG Bueno, pinabati din natin si Dexter Domer, ang iba pa.